Habang pinapasahan siya ng ating bida ng kapangyarihan para magbenta at bumili ng oras ay iniisip nito na damang-dama niya ang kapangyarihan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi na ni Lee kay Sadie na tapos na ito at isa na din siyang ganap na time representative. Dahil doon ay tinanong agad siya ng ating bida kung ano ang kanyang mga plano at ang una niyang gagawin. Dahan-dahan itong tumayo at sinabi sa kaninang boss na gagamitin niya ang binigay nitong tiwala sa maganda at didiretso na agad siya papuntang bansang Y. Lumipat naman muna ang ating storya sa isang bahay sa loob ng city sa ibang bansa. Maririnig sa loob nito na meron kausap ang may-ari at tinatanong sa kanya ng kanyang kausap kung ano ang nangyari sa kanyang itsura. Ang kausap pala nito ay si Mr. Gaoming at tinanong ulit nito ang lalaki kung siya ba talaga ang genius na bata dati na kanyang kilala. Hindi naman nito agad sinagot ang matanda dahil tinanong muna nito kung naaalala pa ba niya ang kanyang anak. Nung sinabi sa kanya ni Gaoming na oo naman ay malungkot nitong binalita na malapit na daw siya nitong iwan. Simula pagkabata daw kasi ay meron na itong rare genetic disorder. Sinubukan na daw nito ang lahat pero wala pa rin nangyari kagaya nung wala siyang nagawa nung hindi rin niya naligtas ang kanyang asawa dati. Pakiramdam tuloy niya ay walang kwenta ang lahat ng kanyang nalalaman at isa na lang daw siyang isang malaking failure. Tinawag naman ni Gaoming ang kanyang kaibigan na si Levine at sinabi na kailangan niyang kumalma. Sinabi naman sa kanya nito na kalmado siya pero hindi na talaga niya alam kung ano ang gagawin dahil malapit nang mamatay ang kanyang anak. Meron naman biglang naisip si Gaoming kaya tinanong nito kung pwede ba silang mag-usap ng pribado. Alam daw kasi ng matanda na meron laging nakabantay sa kanya kahit ano ang kanyang ginagawa dahil kilala itong tao at kasama ito ngayon sa isang secret project. Nang hingi naman sa kanya ng 5 minuto si Levine dahil sinabi nito na gagamitin lang niya ang kanyang personal na cellphone. Pagdating sa banyo at tinawagan na siya ulit ng kalbo at sinabi nito na pwede na silang mag-usap ng maayos. Sinabi sa kanya ni Gaoming na alam naman nito na hindi siya mahilig magsinungaling at lalong hindi siya baliw. Kaya, maniniwala daw ba si Levine kung sasabihin nito sa kanya na merong tao na kayang kontrolin ang oras? Alam naman daw ng kalbo na hindi ito basta-bastang nagsasabi ng kung ano-ano kaya tinanong niya kung napatunayan na ba niya ito mismo. Nung kalmadong sinabi sa kanya ni Gaoming na oo ay makikita sa mukha ni Levine ang gulat dahil kahit paano niya isipin ay hindi niya ito may larawan. Sinabi din nito na nagtatrabaho siya para sa isang time salesman na nagngangalang Mr. Lee para bumuo ng bagong mundo. Sinabi din nito sa kanya na saktong-sakto siya doon dahil malaki ang kaalaman ni Levine sa DNA at yun ang hinahanap nila ngayon. Kahit hindi daw siguradong mapapagaling ng time merchant ang kanyang anak ay pwede nitong pahabain ang kanyang buhay kumpara sa kalagayan nito ngayon. Niyaya nito ang kalbo para sumama sa kanila dahil pwede daw silang makagawa ng sarili nilang mundo gamit mismo ang kanilang mga kamay. Isa daw itong himala para sa sangkatauhan at maaaring yun na rin daw ang umpisa ng bagong evolution ng mga tao. Hindi naman masyadong pinansin ni Levine ang sinabi ni Gaoming dahil ang gusto lang nitong malaman ay kung gaano karaming oras ang mabibigay ng boss nito sa kanyang anak. Seryoso namang sinabi sa kanya ng matanda na hindi ito masyadong sigurado pero sapat na daw ang ibibigay nito para makahanap sila ng lunas para dito bago siya mamatay. Hindi daw niya kailangang mag-alala dahil kayang bumuo ng bagong buhay ng kanyang boss at kaya din daw nitong magpabilis at magpabagal ng oras ng sobra-sobra. Sinabi naman sa kanya ni Levine na marami ang nagbabantay sa kanyang anak kaya hindi niya ito kayang iwan na lang mag-isa. Kaya, kung gusto daw talaga nila na sumali siya sa Eternal Club ay kailangan muna nilang alisin ang kanyang anak sa bansang yun at sa mga taong nagbabantay sa kanila. Pag nagawa daw nila yun ay sisiguraduhin niya na sasali siya sa kanila at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa kanilang proyekto. Pagdating ng umaga ay makikita natin na nasa opisina na ni Lee si Gaoming at sinabi na nito ang lahat ng napag-usapan nila ni Levine. Natuwa naman sa kanyang narinig ang ating bida dahil kailangan lang daw pala nilang iligtas ang anak nito at pag nagawa na nila yun ay sasali na din sa kanila si Professor Levine. Noong tapos ng mag-usap ang dalawa ay sakto namang dumating doon sa opisina ni Lee si Instructor Feng Hao. Pagkatapos umalis ng matanda doon ay tinanong agad ng ating bida kung kamusta na ang kondisyon ng kanyang squad.
Sinabi naman ni Feng na punong-puno sila ng sigla pero dahil sa matindi nilang training ay gusto na nilang umalis agad doon para gumawa ng totoong misyon. Pero, sinabi nito na kahit alam niyang malakas ang kanyang team ay meron pa rin silang problema. Hindi pa rin nila mapapantayan ang experience nila ni Xiao at ng Falcon team dahil baguhan pa lamang ang mga ito sa pagiging sundalo. Naintindihan naman agad ng ating bida ang gustong sabihin sa kanya ng lalaki na kulang pa daw sila sa real-life combat. Pinuri nito si Feng at sinabi sa kanya ni Lee na humahanga ito sa kanya dahil para na daw talaga siyang isang veteranong leader. Inisip naman ito saglit kung ano kaya ang pwede nilang gawin para malutas ang problemang yun. Bigla naman nitong naalala ang usapan nila kanina ni Gaoming kaya sinabi nito agad kay Feng na meron itong misyon para sa kanila. Meron daw silang kailangang sunduin na importanteng tao para sa Eternal Club sa ibang bansa. Sinabi nito na kailangan din nilang kunin ang mga tinatagong impormasyon ng research laboratory na nagbabantay at ayaw magpaalis sa lalaking kukunin nila at dalhin ito lahat sa kanya. Pinaalala nito na propesyonal ang kanilang babanggain kaya kailangan daw nilang magplano ng maayos at mag-ingat. Napangiti naman doon si Feng Hao dahil inisip nito na yun na ang pagkakataon ng kanyang mga tao para makakuha ng totoong experience. Kaya, seryoso itong tumayo ng maayos sa harap ng ating bida at sinabi na makakaasa siyang gagawin nila ito ng walang problema. Mabilis naman ang lumipas ang panahon at makikita natin na lumipat na ang ating storya sa isang ospital sa bansang A. Maraming tao sa loob nito at pinapakita din dito ang isang nurse na nagtutulak ng gamit. Pag tinignan natin ng mabuti ay nakikinig lang ito ng kanta sa kanyang earphones habang nagtatrabaho. Pero, pinapakinggan pala nito ang usapan na nagaganap sa loob ng isang kwarto. Kinakausap kasi ni Mr. Levine doon ang kanyang anak na nagpapagaling sa ospital na iyon. Nagrereklamo ito sa kanyang tatay dahil kinuha daw sa kanya ng mga tao sa ospital ang kanyang game console. Ngumiti naman si Levine at sinabi sa bata na kailangan daw kasi muna niyang magpagaling pero pag ayos daw siya ay ibibili agad niya ito ng PS5. Nung pabirong sinabi sa kanya ng kanyang anak na hindi ito naniniwala ay makikita natin na bigla na lang bumukas ang pinto doon. Pumasok doon ang lalaking nurse na nakikinig kanina at sinabi nito sa kanila na kailangan ng magpahinga ng bata kaya tapos na ang oras ng bisita. Ngumiti ito at sinabi sa tatay ng bata na bumalik na lang ulit siya bukas. Dahil doon ay nagpaalam na si Levine sa kanyang anak at sinabi na magpagaling ito para mabili na talaga nila ang bago niyang laro. Habang nagdidikit ang kanilang mga kamay sa fist bump ay sinabi ng bata na ihanda na daw niya ang kanyang pera dahil pipilitin niyang gumaling para sa PS5. Pagdating nito sa kanyang sasakyan ay makikita natin na naiinis ito dahil pati daw ang oras niya para sa kanyang anak ay binabawasan ng mga nagbabantay sa kanila. Pero, bigla naman itong natigil dahil napansin niya na merong naglalakad papunta sa kanyang kotse. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang dalawa at nagpakilala agad at sinabing sila ang mga tao ng Time Merchant. Nandoon daw sila para tulungan siyang at ang kanyang anak na makaalis sa lugar na yun papunta kay Mr. Lee. Hindi naman alam ng kalbo kung ano ang iisipin dahil nakita nito na masyado pang bata ang mga iyon. Bigla naman itong nagsalita at sinabi na gustong-gusto daw talaga nitong maniwala sa kanilang kakayanan. Pero, hindi daw basta-basta ang mga bantay na nasa taas kaya hindi nito sigurado kung kakayanin ba nila ang mga ito. Sasabihin pa lang sana nito sa dalawa na umalis na lang sila doon para wala nang mapahamak ay bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Muntik naman na itong atakihin dahil bigla na lang nagsalita ang isa sa likod at sinabi na gagawin ba talaga nila ito o hindi. Dahil hindi nito maipaliwanag kung ano ang nangyari ay inisip nito na totoo nga siguro ang lahat ng sinabi sa kanya ni Gaoming. Kaya, para makasigurado ay tinanong ulit nito ang dalawa kung sigurado ba sila na kayang pahabain ng kanilang boss ang buhay ng kanyang anak. Hindi naman na nagustuhan ng isa doon ang kawalan ng tiwala nito sa kanila kaya sinabi niya nang kung hindi siya interesado ay aalis na lang sila. Dahil doon ay bigla namang silang pinigil ni Mr. Levine at sinabi na gawin na daw nila ito. Dahil doon, sinabi ng mas kalmadong lalaki na pag-usapan na nila kung ano ang gagawin para hindi sila malito mamaya. Sinabi nito na papadalhan daw siya ni Robert ng peking email na nagsasabi na merong doktor sa ibang bansa na kayang gamutin ang kanyang anak at yun ang gagamitin niya para gumawa ng form para mailabas na doon si Smith.
Silang dalawa naman, magsusuot sila ng damit pang bodyguard na damit at magpapanggap sila na escort ng kanyang anak papunta sa airport. Sinabi ng isa doon na kahit walang kapangyarihan ang mga bantay sa taas ay madami pa ring ginastos ang kanilang organisasyon sa kanila. Kaya, umaasa daw ito na wala sanang mangyaring masama para sa kapakanan ng mga bantay na yun. Bumalik na si Mr. Levine sa taas at habang naglalakad ito sa loob ng ospital ay nakikita niya ang lahat ng nagbabantay sa kanyang anak na nakasuot ng pang-nurse. Nagulat naman ito dahil bilang na lang may tumawag sa kanyang pangalan kaya tumingin ito sa likod. Nakita niya doon ang lalaki na laging pumupunta sa kwarto ng kanyang anak at ang head siguro ng mga bantay doon. Sinabi naman agad sa kanya ni Mr. Levine na meron siyang natanggap na email na merong ospital sa bansang G na kayang gamuting ang kanyang anak. Kaya, aasikasuhin na daw niya ang mga papeles nito sa ospital para makaalis na ito ngayong araw. Nung umalis na doon ang kalbo ay agad nitong hinawakan ang kanyang tenga para kausapin ang kanyang boss. Sinabi nito sa kanyang kausap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Levine at tinanong nito kung ano ang gusto nitong gawin niya. Hindi naman ito sumagot agad dahil hindi nito alam kung totoo ba ang sinasabi sa kanila ng kalbo tungkol sa bansang G. Sinabi nito sa kanyang kausap na hawak naman nila sa leeg si Levine at meron din naman silang mga tao malapit sa kanyang anak kaya tignan daw muna nila kung ano ang gagawin nito. Maririnig naman doon sa kwarto ni Smith na tinatanong nito sa kanyang tatay kung sino ang dalawa niyang kasama. Nakangiti naman itong sinabi sa kanyang anak sila ay ang kanyang mga bodyguard at sasamahan daw siya ng mga ito sa kanilang boss. Hindi daw siya sigurado pero malaki daw ang tsansa na hahaba ang kanyang buhay pag sumama ito sa kanila. Sinabi naman sa kanya ni Smith na wala naman siyang magagawa kung yun ang gusto ng kanyang tatay pero ihanda na daw niya ang kanyang pera dahil hindi pa rin ito nakakalimutan ang pangako niyang PS5. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil merong pumasok sa kanilang kwarto. Masayang pumasok doon ang bantay na nurse at sinabi nito kay Mr. Levine na okay na ang mga papeles kaya pwede na nilang ilabas ang kanyang anak. Hindi naman inaasahan ng kalbo na ganun lang ito kadali kaya makikita natin sa kanyang mukha ang pangamba. Pero, bago daw siya umalis, sino naman daw muna ang dalawang lalaki na nandoon sa loob ng kwarto? Nagulat naman ang nurse nung sinabi sa kanya ni kalbo na yun daw ang mga bodyguards ng kanyang anak. Sinabi nito na hindi naman daw siguro masama ang mag-alala para sa kanyang anak kaya binigyan daw niya ito ng karagdagang seguridad. Sinabi naman ng lalaki na wala naman itong problema dahil kailangan naman talaga niyang isipin yun. Pero, dahil hindi niya ito sinabi kanina ay kailangan daw muna niya itong ipaalam sa kanyang boss. Lalabas na sana ito ng kwarto pero natigil ito dahil tinawag siya ni number 1. Sinabi nito na madami daw ginasto si Mr. Levine para sa kanilang serbisyo kaya ayaw naman daw nilang mabaliwala lang ito. Pinapahalagahan daw ng kanilang organisasyon ang pagiging tapat sa oras kaya hindi daw uubra na magtatagal pa sila doon. Hindi din kasi matutuwa sa kanila ang kanyang boss pag nalaman nito na hindi nila sinunood ang oras na binigay nito sa kanila. Hindi naman ito nagustuhan ni kalbo kaya inisip nito na magkakaroon sila ng problema dahil sumagot pa ito sa nurse. Pero, makikita naman natin na nakangiti lang ito at sinasabi sa kanila na hindi ata sila nagkakaintindihan. Pwede naman daw silang umalis at hindi naman sila nito pipigilan pero kung ayos lang daw sa kanila ay ang kainang boss na ang maghahanda ng sasakyan para sa kanila. Wala namang pakialam doon si number 2 at sinabi pa nga nito na mas mabuti nga yun dahil sa mahal ng gas ngayon. Paglabas nito sa kwarto ng bata ay makikita natin na hindi nito nagustuhan ang ugali ng mga bodyguards. Kaya, dahil narinig lahat ng kanyang boss ang kanilang usapan ay tinanong na nito ulit kung ano na ang kanilang gagawin. Sinabi nito na dahil kailangan pa rin ito si Mr. Levine, hindi dapat mawala sa kanila ang kanyang anak. Kaya, inutos nito sa lalaki na pag nakasakay na sila sa kotse ay pwede na nilang patayin ang dalawang bantay na iyon. Pagdating ng mga ito sa parking lot ay nakita nila na nakahanda na doon ang gagamitin nilang ambulansya. Sinabi ng nurse kay Mr. Levine na hindi niya kailangang mag-alala dahil meron namang kasama ang kanyang anak. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napasok na nila doon si Smith at nakasakay na din doon ang dalawang bodyguards kaya aalis na din daw sila.
Dahil doon ay umalis na din si Kalbo at sinabi nito sa nurse na mauuna na siya dahil meron pa siyang mga trabaho. Nag-umpisa nang umalis ang mga ito at pinakita dito na nasa harap si number 2 at ang driver at nasa loob naman si number 1, si Smith, at ang isa pang nurse. Nung malayo na sila sa ospital ay bigla na lang nagsalita si 2 para makuha ang atensyon ng nagmamaneho. Dahil doon ay narinig na din ito ni 1 sa loob kaya inisip nito na kailangan na nilang mag-umpisa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang tumigil ang sasakyan sa gitna ng daan. Pinakita dito na meron ng dugo ang salamin ng driver seat kaya tapos na siguro ang misyon ng dalawa. Habang tahimik pa ring natutulog sa likod si ang bata ay sinabi nila na tapos na ang unang bahagi ng kanilang misyon. Dumiretso naman agad ang mga ito sa isang disyerto para doon ilibing ang mga bangkay ng dalawa nurse. Pagkatapos noon ay sumakay na ulit sila sa ambulansya at habang umaalis ay kailangan na daw nilang sabihin kay Kalbo na ligtas na ang kanyang anak. Makikita natin na dumating na ang gabi at lumipat na ang ating storya sa isang building. Dahil nagtrabaho ito buong araw ay ngayon lang nabuksan ni Mr. Levine ang kanyang cellphone. Bigla naman itong tumunog at nakita niya ang text ni number 1 na ligtas na daw ang kanyang anak kaya pwede na niyang gawin ang susunod na stage. Dahil doon ay pumunta agad si Kalbo sa server room ng kumpanya at ginamit nito ang kanyang handprint para buksan ito. Habang pumapasok ay iniisip nito ang sinabi sa kanya ni Robert na kailangan lang daw nitong ipasok ang bigay niyang USB sa main computer at gagawin na noon ang lahat para sa kanya. Dahan-dahan itong naglakad para hindi siya makita sa camera at nung nakita na niya kung saan ito nakalagay ay pinuntahan na niya ito agad. Pagkalagay nito sa loob ay wala namang nangyaring kakaiba kaya inisip nito kung tapos na ba talaga yon. Nagulat naman ito dahil bigla na lang may sumigaw at sinabing itaas nito ang kanyang kamay at huwag siyang gagalaw. Nung lumingon siya para makita kung sino yun ay nakita niya ang nurse na laging nakabantay sa kanila at meron pa itong kasamang dalawang gwardya. Bigla naman itong ngumiti at sinabi na dahil sa kanyang ginawa ay hindi na talaga siya makakatakas sa kanila. Dahil nakita daw siya sa CCTV na merong ginagawang masama laban sa kanilang kumpanya ay wala na siyang magagawa kundi ang magtrabaho sa kanila ng habang buhay kung ayaw niyang makulong. Tinanggal naman agad ng security ang USB na nakasaksak sa computer at binato ito papunta sa nurse. Nakakaloko nitong sinabi kay Mr. Levine na sayang naman daw ang kanyang effort dahil kung hindi daw sana sila dumating ay nagtagumpay sana ito. Nagulat naman ang mga ito dahil bigla na lang nagsalita sa kanilang speaker si Robert at sinabing late na sila dahil nagawa na ni Levine ang kanyang misyon. Dahil napasok na daw niya ang kanilang system, nasa kanya na daw ang lahat ng sikreto at research data nila kaya kung ayos lang sa kanila ay kukunin na daw niya itong lahat. Hindi naman alam ng nurse kung ano ang gagawin kaya sinabi na lang nito sa kanyang mga kasama na kunin agad nila ang Kalbo para gawing hostage. Pero, bago pa nila yun magawa ay bigla na lang may dumaan ng mabilis. Nagulat ang Kalbo dahil hindi niya ito nakita pero bigla na lang nahulog ang tatlo sa lapag. Dahil wala na silang problema ay sinabi na ni Robert kay Mr. Levine na dahil hindi siya mas asama ng mga tao nila ay maglakad na lang daw ito palabas ng gusali. Hindi daw niya kailangang mag-alala dahil bago dumating doon ang dalawa ay inalis na nila ang lahat ng sagabal doon. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ng Robert na isa na lang ang natitira niyang misyon. Kailangan na lang daw niyang sumakay ng eroplano papunta sa kanila para magkasama na ulit sila ng kanyang anak.